Isang lolo ang nasagasaan sa Maharlika Highway sa Naga City. Sa lakas ng pagkakabangga, matindi po ang mga tama niyang tinamo. Mailigtas pa kaya siya bago maubusan ng dugo? Bandang alas 6 ng 50 ng umaga, October 30, 2012, isang hindi nakikilalang lalaki ay nasagasaan ng isang kotse na tumatakbo sa kabahan ng Maharlika Highway patungong Pilica Marinesor. Ten minutes before 7, nag-sound yung bell namin. And initial information pong nakalagay doon is may adult male patient, nabanggan daw po, flat on the floor, unconscious, tapos with severe bleeding. Bali pagdating namin, yung patient, nakahiga siya, medyo baluktot yung kamay niya, also with the feet. Tapos, upon checking responsiveness ng patient, hindi talaga siya nagre-react. Totally unresponsive yung patient natin. Tapos, nung check namin kung may pulso, meron siya, pero almost ready pulse na lang siya, paunti-unti na lang. Yeah, meron siyang laceration dito sa may parietal area. And severe yung bleeding kasi pag touchdown namin, malayo pa kami while approaching the patient, yung length of blood na nag-travel from the head of the patient is about 1 meter. So nagsususpect kami about mga 100 to 200 ml na yung blood loss. So yun ang kailangan namin i-address. Kasi pag hindi po na-address yung bleeding niya, may develop to cardiac arrest yung patient natin because of hypovolemia. Ginawa namin initially, nagpalagay ako ng C-collar kasi unconscious siya, just to make sure na hindi namin ma-aggravate yung case ng patient. Then, kinuha namin yung exact location ng bleeding, we apply pressure bandage para makontrol yung bleeding. So, yung sa injury niya po sa legs is, we suspect na fracture pero we can never tell not unless ma-x-ray yung patient kasi it was considered a closed fracture. Mas kinonsider namin yung load and go decision kasi observing to sa vital signs na pinapakita ng patient, status niya, medyo nagde-deteriorate siya. So yung initial first aid lang na very critical sa kanya, halimbawa yung sa mga fractures, yun lang yung in-address namin. Kasi especially considering, it only takes us about 10 minutes from the site up to the hospital. So mas nalilesen namin yung abala nung treatment given. And then afterwards, yung ibang injuries niya, yung may fracture, we applied traction splinting dun sa long bone niya kasi meron siyang deformity sa upper leg, then meron siyang deformity sa kabila sa lower leg. So, ginawa namin yung splinting pero in a way na ginawa namin yung rapid kasi mas focus kami dun sa condition niya na yung pulse niya, unti-unti siya nag-deteriorate. Medyo nabala tayo dun sa paglipat ng patient sa spine board kasi both sides of the patient meron tayong injury. So, we have to consider alin yung mas lesser injury ng patient para doon tayo sa side na yun magtuturn ng patient. Kasi it's a big no-no din. Kung saan may injury, doon nagtuturn. But if in the case na both sides meron, we should consider yung lesser injury, doon natin ituturn yung patient. Nung sinakay namin siya sa ambulance, meron pa pong pulso yung patient. Pero nung nailapag namin siya sa ambulance namin, is nakikita ko may agonal breathing na yung patient. Until totally nagiging bradypneic na yung patient. So, kailangan na namin mag-induce ng rescue breathing gamit yung bag valve mask para ma-support yung breathing ng patient para hindi totally mag-collapse yung heart. Pag ang pupils po kasi ng tao is within normal is 2 to 3 millimeters. Kapag dumating po siya sa 7 or at most 10, which we consider as fully dilated, ibig po sabihin nun, yung oxygen supply sa brain is medyo nalesen na. So, pag nangyari ho yun yung tinatawag natin na irreversible brain damage. Case of the patient po natin, unconscious po siya. So we're suspecting na yung muscle control niya medyo mahina na. Especially may bleeding siya. So there's a big possibility na yung tongue niya, because of relaxation, magpo-fall back. So pag nangyari ho yun, ma-obstruct yung airway natin. So we have to do intubation sa patient. Kami, nagtulong-tulong kami para ma-revive yung patient. But unfortunately, he didn't make it. But in the long run po, after all the efforts of kami sa Naga City Rescue, together with the efforts of DBMCR, there are times po talaga we have to accept na kahit anong gawin natin, merong hindi mabubuhay na patient.
Kasi ngayon, wala pa kaming pagkakilanlan dun sa biktima. Base dun sa driver, aminado naman siya na nakaidlip siya. Kaya nangyari ang yung ganung na insidente. Kami ay naghihintay kung sino man ang makakilala doon sa biktima. Kung saan siya ay nakahimlay ngayon sa Cristo Funeral Homes, Naga City. Once na ma-identify ng mga relatives yung biktima, anytime pwede sila mag-file ng reckless imprudence resulting to homicide. Yung pinaka-common kinds dito, yung vehicular accident,